Binibigyang kapangyarihan ng saligang batas ang Pangulo na magdeklara ng martial law sa mga panahong may banta sa seguridad. Pero nang ideklara ito ni nooy Pangulong Ferdinand Marcos, 44 na taon nang nakakalipas, na abuso ito base na rin sa mga numero at kwento ng mga biktima. Kaya naman nang mapatalsik si Marcos, binago ng mga nagbalangkas ng 1987 Constitution ang ilang kondisyon kaugnay sa pagdedeklara ng batas militar. Alamin kung ano-ano ang mga iyan sa ulat na ito. Nang ideklara ni nooy Pangulong Marcos ang martial law, tumahimik ang mga radyo at telebisyon. Umuwi ng maaga ang mga tao dahil sa curfew. At sino man ang pinaghinalaan ng gobyerno na may masamang hangarin laban sa estado, maaari nang damputin ng walang arrest warrant. Ilan lamang ito sa mga naaalala ni Jean Enriquez noong high school student pa siya. Kaya naman paninindigan niya, never again to martial law. Having grown up during the period of martial law, I was really able to witness on a personal level what, every family will experience. Like households are worried about the fathers going home late at night because they might be held for curfew. Hindi totoo na madali ang buhay noon. Bahagi ngayon si Jean ng isang malawak na network ng mga grupong tumututol sa muling pagpapatupad ng martial law at pagpapaalala sa kalupitan noong panahong iyon. Ayon kay Attorney Christian Monsod na isa sa mga bumalangkas sa 1987 Constitution, may mga nakasaad namang proteksyon sa saligang batas para hindi ito basta-basta maideklarang muli. Naglagay daw talaga ng mga safeguards para hindi na maulit pa ang pang-aabuso noon. Under situations of invasion or rebellion, the coercive forces of the government are very needed to have more power, more space in order to protect the citizens. During the new constitution, we decided to put in safeguards. Sa 1935 Constitution, maaaring gawing dahilan para magdeklara ng martial law ang lawless violence, invasion, insurrection, rebellion o imminent danger. Pero sa 1987 Constitution, tanging lawless violence, invasion at rebellion na lamang ang maaaring gamiting dahilan. Matatandaan ang imminent danger ang ipinunto noon ni dating Pangulong Marcos dahil umano sa banta ng komunismo at umano'y pagtatangka noon sa buhay ni nooy Defense Minister Juan Ponce Enrile. At bagamat maaari pa rin ang paghuli ng isang tao ng walang arrest warrant sa kasalukuyang konstitusyon, may mga pamantayan na bago ito ipatupad sa isang tao. Kung walang reklamong maihahain sa isang naaresto sa loob ng 3 araw, dapat na siyang palayain. If you read the Constitution, there can be martial law. It does not automatically suspend. So there can be martial law and there is no suspension of privilege of the writ of habeas corpus. Dapat ding dumulog ang Pangulo sa Kongreso matapos itong ideklara sa loob ng 48 oras. Kailangan naman ng majority vote para aprubahan, i-extend o ibasura ang martial law. Ang Korte Suprema naman maaaring i-review ang basehan ng martial law oras na may bumatikos dito. Hindi rin suspendido ang konstitusyon, gumagana pa rin ang mga korte at hindi otomatikong suspendido ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus sa panahon ng martial law.